when you are worried about the things na kailangan mo, thinking mo that you have it, unless you have it all, you will never be happy and satisfied. Okay, meron kang worry, kaya hindi ka fully nag-o-obey kay Lord. So sabi nga po, worrying is thinking that life is better when you have it all, rather than prioritizing, listening, and obeying God's word. So, ang iniisip mo ngayon, inaasikaso mo, paano mo makukuha lahat ng bagay na gusto mo? Lahat ng bagay na gusto mo hindi need mo. Kasi kung need mo, iba yun eh. Need mo talaga yun. Need mo kumain, need mo ng bahay, need mo ng damit. Okay, iba yung gusto mo. Diba? So, yung gusto mo siyang makuha lahat, i-work mo tuloy yung best effort mo hanggang sa wala ka ng time kay Lord. Hindi mo na prioritize si Lord. Nasa pangalawa na lang si Lord. Minsan nga, nasa pangatlo pa. O, baka nasa pang-apat pa. Diba? Kasi meron kang, number 1, meron kang finances, meron kang family, kapag wala po tayong, for example, meron tayong sinasabi natin kay Lord na pag wala akong pera, pag wala pa akong pambayad ng bills, pag wala akong pambigay sa kapatid ko pang tuition fee, okay, sa tingin mo, hindi ka fully makakapag-focus kay Lord. Kasi madami ka pang iniisip. Okay, so hindi mo mabigay yung buong 100% attention mo kay Lord at pagsiserve mo kay Lord kasi inuuna mong isolve yung mga bagay na sa tingin mo, need mo sa buhay mo. No? Alam na po natin to. Sabi niya doon, therefore, I tell you, do not worry about your life. Sa buong Bible po, merong 365 times binanggit ang salitang do not worry. And that is enough for you not to have worry for the full year. Okay, January 1, sabi ni Lord, do not worry. January 2, do not worry. Lahat po yan, do not worry. Bakit? Kasi alam niya, every single day you will worry.